Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Katotohanan, Dr. Engineer Toto Bonyog Kausing. Ang ating pong pag-usapan sa ngayon ang pagpatuloy na humahaba ang telenovela patungkol sa mga korupsyon at pagsisinungaling sa likod ng mga korupsyon na ito. Makikita mo talaga yung mga ginagawa nitong ating mga kababayan na nakapwesto. Uhubusin na lamang nila yung pera ng bayan. Bilyon-bilyon po pinag-usapan dito. Hindi po 'yon million lang. Hindi 'yon 125 million lang. Bilyon-bilyon po. Pagkatapos lulukuhin niyo ang bayan, tapos nung nahuli kayo na mga blanco, magdidepensa pa kayo, nasasabihin niyo sabotahe ng ibang tao. Sino ba naggumawa niyan? Eh di ba kayo? Eh di bakit i-akusa nyo siya ba ng sabotahe? Anong klase ito mga batang congressman ni Tambaluslos Romualdez? Ha? Mga batang congressman mo, so young yet so corrupt. Pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat, nais ko munang ipaparinig sa inyo yung mga kwento. No? Ang una nating iparinig sa inyo, bago yan, iparinig ko muna sa inyo yung rason kung bakit tayo ay nakikipaglaban sa ganon. Ang katotohanan po rito ay ganito. Nagsimula po ito sa pagsagawa ng budget na gagastusin para sa sunod na ngayong taon sa 2025. Well, akala nila ordinaryo lang yan. So ngayon, nangyari, nung gumawa sila ng budget, tapos, ang proseso kasi ng paggawa ng budget ay magsimula sa Office of the President. At sa pamamagitan ng Department of Budget and Management, magpapadala siya sa Kongreso. Ito lang yung pera na kaya natin gagastusan, pagkagagastusan sa sunod na taon, sa 2025. O ito rin ang bilang presidente, ito rin ang gusto ko ng mga proyekto na pupunduhan natin. Yan, ganun po. Step 1 yun. Step 2, ibibigay sa House of Representatives at ang House of Representatives ay balangkasin nila yon. May authority sila na tanggapin o hindi yung bawat proposal ng Pangulo. Pero pwede rin sila maglagay ng iba. Sa ngayon ay tinatanggap nila na isang exercise, maglalagay sila ng ibang proyekto na hindi nakalista sa proyekto ni Pangulo. Pero sa kondisyon, kailangan sundin ninyo ang utos ng konstitusyon na nagsasabi, hindi nyo pwedeng taasan o dagdagan ang total na halaga ng budget at iyon ay utos sa Section 25, Paragraph 1 ng Article 6 ng ating konstitusyon. So sinabi ni Bongbong Marcos, hanggang 6.32 trillion ang nagastusan natin. So kung hanggang 6.32 trillion lang, ang ibig po sabihin ay hindi pwedeng lumampas dyan ang total na halaga na pagkagagastusan. So, ngayon, kung total niyan ay ang ginagawa nila para maipasok, kasi bawat congressman ay may kani-kanyang gustong proyekto. Ang lahat ng congressman, pag namili po ng proyekto, ay pinipili po nila ang mga proyekto na kung saan ay kikita sila ng malaki, pambulsa. Ganun lamang po. Proyekto na mga pagsimento sa tulay, sa kalsada, sa pag-riprap sa mga ilog. Kasi ang ilog, ang daya nila sa ilog na riprap, imagine mo yung kabilang gilid, magkabilang pampang ng ilog. Imbis na may natural na pampang, tatabunan, haharangan nila ng mga simento na pader. Kung tawagin na riprap. So kung tawagin na riprap, yun ay haharang sa tubig na umakyat sa mga gilid-gilid ng kalsada. So ngayon, ano ang mangyayari niyan? Pag-design nila, teka mo na, nag-live ako, ano yun? Nawala tuloy ko. Ang pakay po ng riprap
ay para hindi dumaloy ang tubig sa mga bahay sa likod sa gilid ng mga ilog. So ngayon, may daya sila dyan. Kumikita sila na malaki dyan. Kagaya ng nangyari sa Pampanga, kumita na malaki dyan si Aurelio Dong Gonzales. Siya ang congressman pero kontraktor, ang kanyang kontraktor, Eddie Aurelio, Eddie Gonzales Construction. Kumita. Pero ang ginawa niyang riprap, ano nangyari? Nang bumaha ang Pampanga River, aba, kawawa naman mga Kapampangan. Kawawa mga kabalin ko. Kasi bakit? Yung ginawa ni Aurelio Dong Gonzales ng pader na ginawa ng kontraktor niya ay kinain ng tubig sa ilalim na tumba. O yun po, yan ang gusto ng mga congressman. Namimili sila, gusto nila may kani-kanyang proyekto sila ipapasok. Yan ang mga kaisipan na gusto kumita, yan po ay nagpapasira sa bayan. So dahil dyan, ang mga proyekto na nilagay ni Bongbong Marcos na pagkakagastusan ay papalitan. Pero siyempre, hindi sila pwede magdagdag sa total na halaga. Kung hindi sila pwede magdagdag sa total na halaga, ano pwedeng mangyari? Babawasan nilang ibang proyekto ni Bongbong Marcos at siruhin at ipalit sa kanilang proyekto. Kaya yan po nangyari. No? Nag-agawan sila sa AKAP. Ang suma total ay naging 26 billion. Pinasok nila ni Romualdez ang AKAP. Pagdating doon, galing kay Bongbong, wala ang listahan. Wala sa listahan ng AKAP. Wala sa listahan ng DSWD. Ang DSWD, yun ang mga alter ego ni BBM pagdating sa mga social services. So, ang nilagay lang doon ng DSWD, AX, MAIP, TUPAD. At TUPAD pala sa Department of Labor. At saka iba pa ng mga 4Ps, yan, sa DSWD yan. So ngayon, pinasok nila ni Romualdez at mga bata niya. Bakit gusto nilang AKAP? Kasi ang AKAP po, ang kaisipan nila, pinipresenta na lang proyekto na ito po ay ipamimigay na pundo sa mga mamamayang Pilipino na naapektado ng mga inflation. Anong inflation? Pagtaas ng temporaryo, pagtaas ng mga presyo ng pangunahing bilihin. Yan yung inflation. Yan ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, hindi pang matagalan na pagtaas ng presyo. So ngayon, dahil nilagay na nila yan, anong ginagawa nila sa AKAP? Bakit sila masyadong interesado sa AKAP? Ang ginagawa po nila ganito. Bibigyan sila ng pundo sa pamamagitan ng sila lamang ang pwede makapagsulat, makapag-endorso, makapagbigay ng guarantee letter sa DSWD. Ang DSWD naman ang mamimigay. Pero ang ginagawa nila, gaya nung nagreklamo sa akin, diyan sa distrito ni J.J. Suarez sa Quezon Province, ay mga tao daw ni J.J. Gonzales kumukuha ng AKAP na pundo. Hindi lang isang beses, 4 na beses pa sa isang tao lang. Siguro ginawang iba-ibang pangalan kasi bawal na magdoble-doble, magtriple. So pag maka-4, ibig sabihin bago-bago pangalan. So pagkatapos may iba rin sila mabibigyan, sasamahan nila sa DSWD, kukunin ng pera. At pag binibigay ng DSWD ang 5,000, kukunin lang ang 3,500. Ang 1,500 bibigyan lang sa tao. Pero pangalan ng tao nakalista doon na nakatanggap ng 5,000. Ganun po kung bakit interesado mga congressmen. Sinasample ko lang diyan si J.J. Suarez. Ganun din po ang nangyari kay Paul Dasa sa Northern Samar. Bakit ano bang ginawa niya? May kaso siya ngayon sa Ombudsman sa Santiago Bayan na kung saan ang kanyang ayuda na pondo ay ibinigay kuno sa mga tao pero na-discover ng COA na hindi pala totoong tao, imbento ang pangalan na pinagbibigyan ng pera. Na problema ngayon ng mga taga-DSWD. So, actually, nalaman ko yan kasi may mga taga-DSWD na kinasuhan na humingi ng tulong sa amin. At sinabi na, ganito palang sistema, peke ang pangalan. Ibig sabihin, kung kay Sara Duterte sa 125 million ng confidential fund, ang diskarte niya ay sa Very Crispiatos, tsaka Kukoy Villamin, marami pag ibang pangalan na hindi makikita sa listahan ng Philippine Statistics Authority. Ang sa kanila naman, imbento talaga pangalan. Kung ano nang inimbento. Tapos, binigay lang pera doon, pinalabas na binigay pera. Pero binulsa. Yan po
ang ginagawa ng mga congressmen. Kahit bakit sila lumalaban para sa budget na 2025 na nilagay ang AKAP na 21 billion sa kanila paghati-hatian at saka 5 billion sa Senado na paghati-hatian. Kung hati-hatian ng mga 24 senators, 208 million kada bulsa, kada isa sa kanila. At kung sa congressman naman, 66 million kada isa sa kanila. Meron pa silang AX, meron pa silang MAIP. Anong diskarte nila? Ayon kay Mayor Magalong sa kanyang pag-iimbestiga kasi dating CIDG chief yan si Magalong. So cum laude graduate, magna cum laude graduate sa Philippine Military Academy. So sabi niya may 777 na skandal o scam diyan sa budget na yan. Kada congressman na sumasama sa sortie ni Tambaluslos ay binibigyan niya ng 7 million sa galing AKAP, 7 million galing sa AX, 7 million galing sa dati tupad, ngayon MAIP na. Ganon ginagawa nila. So kung ikaw pa ang sponsor sa isang sortie na congressman, kung ikaw congressman sponsor, maliban dyan sa 777, bibigyan ka pa ng 30. Bibigyan ka ng 30 million mula sa AKAP, bibigyan ka ng another 30 million mula sa AX, at another 30 million mula sa tupad o MAIP. Kaya ganon po ang motibo sa likod kung bakit dinidepensahan ng mga congressman na hawak ni Romualdez ang budget ng mga blanco. Wala ko ng blanco. Akalain mo naman sabihin, wala blanco na yan, paninirang ano nilang nila yan. Ginagamit na lang nila yan na inimbento nila kung si Senator Trillanes pang sabi, inimbento lang daw ni Duterte. With due respect, hindi po imbento ni Duterte yan. Nandyan na yan ang blanco. Nag-exist yan. Kumbaga, nagamit lang ni Duterte. Aminano, si Duterte namumulitika eh. Nagamit niya lang. Pero kahit na ginamit sa politika, hindi mo maialis ang katotohanan na mga blanco. Ang isa nga dyan na pinakamalaki na amount na blanco na yung budget para sa National Irrigation Administration sa ilalim ng Office of the Secretary ng Agriculture, Department of Agriculture. So, nakita ko ang trace ko ang agriculture budget, ang NIA, National Irrigation Administration budget, ang hiningi na bungbong para sa NIA ay 24 billion. Pagdating sa House of Representatives, inangat, ginawang 75 billion. Bakit? Proyekto yan eh. Proyekto mga dam, gagawa ng dam, kikita na naman sila. Pagkatapos niyan, ay binawasan. Ayun ang NIA na yun ang naging blanco sa bicameral conference report. Akalain mo na ang mga congressmen at saka mga senador, inaprubahan nila na blanco, walang laman. Inaprubahan nila parang nagpipirma ka ng cheque na blanco. Di kung pipirma ka ng cheque na blanco, binibigyan mo ng karapatan, ang pinagbibigyan mo ng cheque na siya na maglagay kung kanino ibigay ang pangalan, kung sino kukuha ng pera, ilagay mo kung magkano ang withdrawin, at ilagay mo petsa kung kailan. Saka may pirma ka na. Ganon nangyari. Anyway, hindi na nila inamin yan. Pero, kahit hindi man ninyo aminin, totoo pong nangyari yan. So, ito ngayon. Ang patunay ko na totoo yan, una, ang nagsiwalat yan ay si Representative Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City. Pero binigay niyang kopya kay Mr. Duterte. Siyempre, tingin nila, malakas ang impact pag si Duterte magsasalita. So, nangyari, ang ginawa naman ni Duterte, siniwalat niya. So, ngayon, after that, nangyari, yung isang congressman na kaaway ng mga Duterte, si Congressman Raul Manuel, ay kinumpirma na totoo nga yung kopya na hawak ni Isidro Ungab. At according to, sabi naman ni Congressman Raul Manuel, in-email po kasi sa akin niya, natanggap po sa aking email inbox. At alas 6:14 ng hapon ng December 11, 2024 ko natanggap. Yung sinabi niya. So, iyan, kinumpara ang kopya na pinrint out ni Congressman Manuel at yung kopya na nanggaling kay Ungab ay pareho. Parehong blanco. So, sinususugan, kinampihan din at pinatunayan din
ng dalawang congressman na kasama niya, si Arlene Brusas at saka si Franz Castro, na talagang blanco. Okay? Yan ay hindi mga tao ni Romualdez yan. Kaya malayang nakapagsalita. Pero yung mga bata niya na mga young guns na tinatawag, ang tawag na ko naman dyan, hinihiram ko lang po kay Mayor Arsenio Lacson ang salitang ito. So young, yet so corrupt. Mga desperado sila sa pagdepensa na sa blanco, wala ko ng blanco. Ang sinasabi nila ay sinasabotahe o hinuhostage lang daw ng mga Duterte. Bakit di ka pakialam si Duterte? Si Duterte nagkataon lang yan na nandyan lang yan. Pero, i-disprove ko sa inyo, hindi lang si Duterte interesado niyan. Marami kami ang interesado diyan. Grupo ni Cielo Magno, grupo ni na sinasamahan ni Justice Antonio Carpio. Yung grupo ko naman. Marami pa ibang grupo. Sa grupo rin Atty. Libayan. Marami kami, kumbinsido kami na blanco yan. Nakauna lang sampa si Atty. Victor Rodriguez na magkasama sila ni Congressman Isidro Ungab. Ako naman, susunod ako. Susunod din si Atty. Libayan. The more, the stronger ang mangyayari niyan, ang ating petition. Ang hingi namin, ideklara namin na null and void. Ibasura sa batas ang General Appropriations Act. Ganito lang kasimple ang theory. Ang theory na binuo din, ganun din ang theory ni Mr. Vic Rodriguez o Attorney Vic Rodriguez. At sigurado ako, ganun din ang theory ni Attorney Randolph Libayan. Ay ganito kasimple lang yan. Kung null and void ang pinagmulan ng General Appropriations Act, null and void din ang General Appropriations Act. Kasi null and void ang pinagmulan. Kapag null and void sa ilalim ng principle ng batas, ay wala kang makukuhang karapatan. Zero rights ang meron sa blanco. Okay, kung blanco, hindi pwede kahit na pinirmahan. So, ibig sabihin, yung theory ko, theory ni Atty. Libayan, theory din ni Atty. Vic Rodriguez, ay kontra naman sa legal theory ni Senator Franklin Drilon. Sabi niya daw, hindi na daw titingin dyan kasi titingnan ng Supreme Court, sabi nila, yung pirma ni Speaker Romualdez at saka si Senate President Chis Escudero na sila ay nagsisertipika na proper. Well, ganito lang kasimple. Actually, narinig ko rin na sinabi ni former Justice Antonio Carpio yan. May narinig din ako ibang abogado sasabi niyan. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. You can never be more intelligent than us. Ang isyong ito ay first time. Wala pang desisyon ang Supreme Court sa ganitong kaso. So that you can never say that your theory is correct. Our theory, we are also insisting that my theory is the most and the only correct theory. Hindi mo pwede sabihin na gawin mo valid ang pinirmahan ni Bongbong Marcos sapagkat hindi lang si Bongbong Marcos ang pumipirma dyan. Pati yung Speaker ng House of Representatives at pati President ng Senate ay pumirma dyan at meron nakalagay na certification. Yung pagpipirma nila ay nagsicertify sila na yung ganong budget na enrolled bill ay dumaan sa masusi at tamang proseso sa ilalim ng batas. Ganon ang kanilang theory. Tama ba ang kanilang theory as against our theory? Ito lang po sagot ko. Mali po ang theory ni former Justice Antonio Carpio at ni dating senador o dating Senate President Franklin Drilon. Bakit po mali? Ganito lang kasimple. Yung theory ninyo na may certification ang Senate President at saka yung House Speaker ay natama, na totoo, na sinunod, na walang problema, proper and regular ang lahat, ay ang tawag dyan ay presumption lang yan. Na sinasabi, pag ipinakita, parang pulis, sir, trabaho lang sa akin, sir, wala akong ano dyan, alingas-gas, wala akong motibo dyan. Kaya paniwalaan natin ang trabaho ng pulis. Ito, trabaho din nila. Kaya sabihin nila, paniwalaan natin ang trabaho nila. Pero, yan lamang po ay tinatawag na presumption. Sa Tagalog, pinapalagay na totoo. Pero, hanggang may ebidensya na kontra,
titigil na ngayon ang pagpalagay na totoo. Kasi may kontra-ebidensya na hindi mo maitatanggi. Ang ebidensya na klaro ang kinopyahan ay blanco, hindi pwede magkaroon na galing sa wala. You cannot produce something out of nothing. Ganun lang kasimple. Kung mag-produce ka from something out of nothing, then you're just like Singer's Air Supply. Bakit? Sabi niya, making love out of nothing at all. Ay nako, hindi po mangyari yan. Kaya nga, the most correct theory po sa amin. Ang sa akin, binibigyan ko po kayo ng edukasyon patungkol sa prinsipyo ng batas. Pag-constitution ng pag-usapan. Next principle na ginagamit ko, na bakit kami ang tama, hindi sila ni former Justice Antonio Carpio at saka si former Senate President Franklin Drilon. Ganito po yan. Sa proseso ng Constitution, kapag ang Constitution ang nagbigay ng proseso at kung hindi mo masunod ang proseso, null and void. Ano yung proseso? Yan tinatawag due process. So ang proseso na yan, entitled tayo mga citizen na mga mamamayan ng due process bago tayo patawan ng buwis para pambayad sa mga ginawa ng budget. Ganun na kasimple yan. Kasama sa proseso ay hindi lamang ang pag-publish sa dyaryo na mayroon ng batas ganon. Kung hindi, kasama din ang proseso bago naging batas, bago pinirma ni Bongbong at bago na i-publish. Ganon po yun. Lahat ng proseso na nilagay na nabuo sa ilalim ng sugo ng Constitution ay dapat sundin. Kaya kung hindi masunod, null and void. Basura. Zero. Okay? So, ganun lamang pong argumento. Oy, ay dito si Kwan. Si parehas ko na kick out senator. Senator to be. John Ray Gargarita. Ako, senator to be. No, wala pang desisyon. Wala tayong magagawa. Kung wala pa. Si Erwin Casao. Good evening, Katoto. Dr. Attorney, Engineer Bunyog Tuto Kausing. Kaya natin to. Saan po ba ito? Sa Samang Rally bukas? Doon ako sa December, doon sa EDSA. Kasi yan ang malapit sa akin unang-una. At I don't care kung saan man ang rally, ba naging kontrobersya dahil kay Senator Trillanes Ang problema ko lang kasi kay Senator Trillanes, bakit insist niya si Sara lang? Lahat nga makasalanan, dapat isama na lahat. Ganun lang kasimple lang yan. Kaya hindi mo masisisi ang mga pari. Gusto ng pare si Marcos Duterte ay babanatan. So hindi lang impeachment ang agenda. Kasi pag impeachment lang agenda mo, ibig sabihin, pumapayag ka na nakawin ng pera ng bayan na bilyon-bilyon. Ganun lang ho kasimple yan. Kaya lahat na, ang gusto ko mangyari dyan, kailangan bilangin ulit ang boto kahit 30 precincts lang noong nangyari sa May 9, 2022. Ganun pang dagdag na panawagan ko. At saka, panawagan ko, resign na lang lahat ng senador. Resign na lang ang lahat ng congressman. Lahat ng senador na pumirma sa budget na yan, sa BICAM na yan. Sila nag-approve. Pinapalagay sa batas na sila nag-approve ng blanco. Kaya kung pinag-approve ng blanco, may kasalanan sila sa bayan. Ang pangkasalanan like krimen. Ano yon? Falsification. Ganun po yun ang kaso nila. Kaya, ang pakinggan natin dito sa sinasabi nila, si Congressman Manuel, no? Hindi, pakinggan muna natin yung mga suyang ang sukurap ng mga tao ni Romualdez. Mga desperado sa pag-depensa kay Romualdez. Ito. Yan sila, ha? Ito mga young guns ko, no? So young, yet so corrupt. Dagdagan pa ang mga mambabatas na nagsasabing politika ang nasa likod ng pagkwestiyon sa 2025 national budget. Para kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, may mga gusto umanong mang-hostage sa budget. Ginawa ang pahayag kasunod ng petisyong inihain sa Korte Suprema ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at iba pa.
upang hilinging ideklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang 2025 national budget. What they're Okay, bago ko i-backwan, ang nagbuo sila ng theory na para pinagbitingan nila to, bakit ngayon lang kayo nagsalita? Ha? Matagal na itong issue ito, ilang araw na lumipas. Ngayon lang kayo nagsalita, grabe pinagbitingan nyo. Ha? Pinagbitingan nyo na ano i-depensa natin? O, ipalabasin natin na hinuhostage ni Duterte ang budget kasi gusto ni Duterte na maging reenacted ang budget at madeklara na wala yung 2025 para yung budget na 2024 ay magagamit ni Sara Duterte. Ang sagot diyan, hindi po pwede mangyari diyan kasi control ni BBM ang kuha, control ni BBM ang treasurer na mag-release ng pera. So, sigurado ako matutulo lang ng dugo yung mata ni Sara, hindi makakakuha ng pera yan. Haharangin ni BBM yan sa Bureau of Treasury. Ganun ako kasimple yan. Kaya hindi pwede mangyari yung inyong kwento. Ang kwento nyo ay hindi mapapaniwalaan. Isang desperadong depensa sa corrupt ninyong ginagawa dahil lang sa mga ayuda kayo, mga ayuda boys and girls kayo. Oh, pakinggan mo nasayangan ako nito kay Congressman Zia Alonto. Magaling pa naman sana pero corrupt yan, palabas ng pagka-corrupt niya. Oh. actually asking is tantamount to hostaging the budget, the operation of all the agencies in the government. Wala. Out of logic yan sa iyo, Zia. Out of logic yan. You better be truthful to yourself. Alam ko, sinabi mo lang yan sapagkat iyan ang dikta sa iyo ng boss mo na si Tambaluslos. All the bureaucracy in the government for 2025 operation. As I think one of the reason, kasi kung titingnan mo rin kung who are the people behind the filing of the questioning the Mali ka dyan. Who are people behind? Why only look at big? Kasi kami magpapile din. Hindi kami maka-Duterte. Yung iba, si Anthony Randolph Libay, hindi rin maka-Duterte yan. Magpapile din siya. Oh, marami magpapile. Grupo ni Justice Antonio Carpo magpapile din. Oh, ano pang nyo? Mali pong logic ninyo. Ang hirap siya. Pagandaan nyo pa pag mag-meeting kayo ulit para makapaniwala naman ang inyong mga drama. Oh, pakinggan ko kayo. the budget before the Supreme Court. They are all well connected with the Duterte. Mariin namang pinabulaanan ng mga petitioner ang aligasyong pamumulitika ang nasa likod ng kanilang hakbang. Hindi naman ako tatakbong senador. Congressman lang ako, magre-election lang. So, at saka I don't deal with that kind of diversions. So, Kita mo, sabi ni Congressman Ongab, yung argumento ng kapwa niyo, Congressman na si Zia Alonto, pambata eh. Wala kwenta. Kabubuhan, pasensya ka na. No? Pasensya ka na, Congressman Zia Alonto. Ha? You better consult an MSU1 lawyer before you can, for you to put up a very good argument. Yan. kung may blanco, at saka ratified yun eh. Ratified yun ng both chambers, plenary. Na-ratify nila, ibig sabihin ratified po, inaprubahan. Inaprubahan ng Kongreso at saka Senado. Na kahit blanco. Oh. Paano na paliwanag na blanco? Paano na paliwanag si Duterte may gawa nun? Kayo bubuto-buto dun. Paano paliwanag yan? Si Amy Marcos mismo nagsasabi na blanco. Oh, kakampi nyo na nga si Amy. House and Senate. So, when it Saka ang pinakahuli na umamin, na blanco yan si Congresswoman Stella Luz Kimbo. Oh, yung summa cum laude na hindi totoong summa cum laude kasi magna lang pala. Magnanakaw. was ratified with blank items, dapat mag-reflect doon, blank or zero doon sa enroll bill mo. Hindi ko nakita yung enroll bill, hinihingi pa namin, wala pa akong nakuha, but it is in the GAA, pagdating sa GAA may mga figures. So supposedly yung GAA is the signed by the president na yon, yung enroll bill. So highly questionable. Tinitrivialize lang nila dahil nahuli, caught in the act sila na binubudol ang Pilipino. That is criminal.
that is falsification of legislative document. That is usurpation. Whoever that person may be is guilty of usurping the function of the legislative department of government. Naninindigan si House Committee on Ito naman, Appropriations ito naman si Stella Los Kimbo. Ito si double speaking ito eh. Unang sabi niya walang blanco, ngayon may blanco na. Acting Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo. Walang nilalabag na batas ang 2025 national budget. Gate nito sa blankong item sa Bicameral Conference Committee report para sa pambansang pondo na pagkasunduan na ng mga miyembro ng BICAM ang halaga para sa blankong probisyon. May authority umano ang technical Yan. staff na gawin ang Iya. corrections. Nia Blanco. Ay, tapos iba na naman yan, no? Ay, naku. O sige, Batay sa probisyon ng mismong BICAM report. Kung ang ginawa ay naglagay ng figures na on their own at hindi pinag-usapan, yun po ay mali. Yun po. Ayan, inamin niya na nga may blanco. Tsaka may nilagay na figures. Gusto na palabasin na otorisado ang naglagay sa ng mga figures. po ay unconstitutional. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi yon ang nangyari. So, yun ang dalawang distinction. At again, as I had explained, lahat po ay ayon sa reports na existing na po. Makikita po natin na these are based on the Senate Committee report, based din po sa HGAB, based din po sa actually you will also see some of the figures in other portions of the BICAM report itself, and as well as BICAM discussions. Ang Technical Secretariat had absolutely no discretion. Para lang yan, gumawa ka ng Ito naman isang yangga, no? Si Pami Zamora, 2nd District ng Taguig. Isa rin itong so young yet so corrupt. Ay, mataba. Kita mo mataba? Oh, yan. Ibig sabihin, pruwiba po yan na siya po ay ay magnanakaw din. schoolwork. Meron akong kaibigan na nilagay niya sa analogy na gumagawa ka ng schoolwork, hindi pa pagka inuumpisahan mo yan, nagiiwan ka pa ng blanco, pero pagdating Ay, pati mga bata, tinuturuan mo magsinungaling at tinuturuan mo magnakaw. Ano klase kang congresswoman ka? mo na, pag sinubmit mo na yan sa teacher, syempre, wala kang sinusumiting may kahit anong blanco. Ayon naman sa isa pang Oh, kongresista ito pang sa isa. Korte Suprema Si Rodriguez ba to? Rods Rodriguez. Itong Rodriguez nito, marami itong pamilya kung may construction firm din ito. Kaya mga kurakot din mga yan. Kaya magna din yung magnanakaw. Gusto lang ayuda. na nga dapat resolbahin ang issue. Ito ay bagaman naniniwala siyang dumaan sa proseso ang pagpasa at pag-aproba sa 2025 national budget. Itong linya nila, naniniwala sila sa proseso, na dumaan sa proseso. Ang problema sa kanila, nagsasalita sila, nag-argumento sila na walang problema. Wala nga nyo, hindi nyo niya nakita. Sinasabi nyo, hindi nyo nakita ang kopya ng Bicameral Conference Committee report. Tapos masabi kayo, wala. Para din kayo si pasensya na Risa, pero ganun ka rin eh. Si Win Gatchalian, ganun din eh. O si Joel Villanueva, ganun din. O si Chis Escudero, lalo. Si Grace Poe, lalo. Ay, mga mga puro kayo, mga kurakot. We believe that we've worked very hard for this budget, and we'd like to think that it followed all the guidelines that would be necessary. But if there's any question, then definitely the proper venue would be the Supreme Court, and we'd like to see them give a proper judgment on that. Ang problema sa inyo, nagsasalita kayo, hindi nyo alam anong pinagsasabi nyo. You are only there, you speak there because you want to defend your boss, your big boss. Si Mr. 77 King, 777 King, at 30 King na si Martin Tambaluslos Romualdez. Yan po ang kanilang drama. Pakinggan naman natin ngayon ang sinabi naman ni Congressman Raul Manuel, ni Congresswoman Franz Castro at ni Congresswoman Arlene Brosas na sa Makabayan Party List. Titingnan natin. Tika mo na, hindi ko na lang ito gagamitin kasi
naka ano, kaka-copyright strike ako ng tawag nito, ng ABS-CBN. Anong klase itong ABS-CBN? Nagka-copyright strike eh. Kaya naghanap ako ng UNTV. Walang UNTV. So anyway, hanggang dyan lang siguro, hanggang pwede na yan. At mamaya, mga alas 10 ay titira na naman tayo ulit. So dyan lang muna no ang ating pag-usapan. At isa lang po in closing this, I just want to summarize na yung mga young guns na yun yung sinasabi na young guns ay so young yet so corrupt. Billion po pinag-usapan dyan. Mga desperado sila sa pagdepensa sa blankong BICAM report. So ano po maging epekto kung magsampa? Ulitin ko lang kami po sa grupo ko, magsasampa po kami ng tinatawag na petition for certiorari sa paglaban at hingi namin na ibasura ang budget sa rason na maraming rason. Number one na rason, blanco ang pinagbasihan. Nanggaling sa wala, mauwi dapat sa wala. Hindi nga, nanggaling sa wala, nagkaroon. Hindi pwede yun. By logic, that is what we call under the theory of void ab initio. Anything that is void ab initio cannot give any right. Ganun na ho kasimple. Ngayon ang theory ng kalaban namin na sila ni Justice Antonio Carpio at former Justice at saka si former Senate President Franklin Drilon, nagbibigay sila ng hugot doon sila sa dahil pinirmahan ng Senate President at pinirmahan ng Speaker ay pinapalagay na totoo. Ganon po ang kanilang argumento. Well, hindi. That is only good until such a time na mayroong kung wala pang ebidensya, okay. Kaya lang ang problema natin, ebidensya, dokumento. One of the highest form of evidence. The weightiest evidence is document. Ang document na papakita na pinirmahan ng mga senador, pinirmahan ng mga congressmen na blanco. Ganon lang po kasimple yan. So, we stand on that reason. Ngayon, ang argumento nila, gusto ko nambahin ang argumento ng mga so young yet so corrupt congressmen and congresswoman. Kasama dyan si Migs Nograles na sabi nila, hinuhostage ng budget. Anong hinuhostage? Kasi kung tumbahin yan, meron namang budget na 2024, iyon ang automatic na mag-take effect na pwede niyong gamitin ang pera. Pero pansamantala lamang. At ibabalik utusan, hingin ko sa Supreme Court na utusan ng Bicameral Conference Committee na trabahuin ulit, gagawin ulit, at ipasa ulit sa Office of the President. Ganun lang ho, kasimple yan. Pabalisan ko to. Maigsi lang po ang aking petition gagawin para hindi na para maintindihan ng Supreme Court kagad. Hindi na maraming mga verbose pagkasulat. Kaya I am encouraging all lawyers na nakikinig sa akin. Huwag na po kayo, kung mag-cite lang kayo ng law, isabihin lang law, ilagay lang substance ng citation, at yun na yun. Huwag nyo na pahabain pang law. At kung mag-cite kayo ng jurisprudence, sabihin nyo lang ang pangalan, ang title ng kaso, at ilagay nyo GR number at kung kailan ito nilabas. At ilagay nyo lang ang substance, tama na, huwag nyo na pahabain ang inyong pleading. Kasi kung mahabang pleading nyo, mahirapan ng mga justice na matatanda magbasa. Kaya nga ang gagawin ko nito, for the first time ever, makakita kayo ng petition para dito. Hindi ko to palalampasin sa 6 na pahina na mababasa. Ipapublish ko pa sa aking website, sa aking Facebook page, sa mga pages ko sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook. I-publish ko rin sa YouTube. I-publish ko rin sa Spotify. Magbukas nga ako Spotify. Ganun lang po ang gagawin ko. Ganun lang ho kasimple. Ang main points ko lang doon, simple lang. Simplihin ko ang argument number 1 argument. Hindi po maaaring maging legal ang GAA sapagkat ang pinanggalingan ay wala. Ang lahat na nagsimula sa wala ay wala rin. So, 0
0 times 1, 0. 0 times 1,000, 0. Anything multiplied by 0 is 0. Ganun lang po. Pangalawa, ang batas na simple na nag-utos ang Constitution na hindi maaring kailangan ang Department of Education or educational sector ang dapat pinakamataas na budget. Dito ang pinakamataas, 1.13 trillion or di kaya 1,013 billion. Yan ang ibig sabihin ng trillion. Kung 6 trillion ang 6.32 trillion ang budget, ibig sabihin nun 6,320 billion. Yan ang ibig sabihin niyan ng 6.32 trillion. Alam ni John Patrick de Mesa yun, engineer ito eh. Electrical engineer. Okay? So hanggang dyan lang muna tayo siguro para naintindihan nyo lahat anong ibig sabihin. Unti-untiin ko lang kasi pagpahabain ko, magiging komplikado. So yun lang ang pinaka-main points ko. Number 3 pala, may pangatlo ako. May mga budget doon na tinanggalan ng budget pero inutos ng batas na dapat bigyan ng budget. Ano yun? Yung healthcare. Inutos kasi ng Republic Act 11223 na Universal Healthcare Law na kailangan bigyan ng 100% na buwis taon-taon sa kada budget ng taon-taon ang PhilHealth na magmumula sa lahat ng buwis na makakulikta sa sin taxes. Ano yung sin taxes? Yan pong buwis na kinulikta sa beer, sa pagbenta ng alak, pagbenta ng sigarilyo, pagbenta ng lahat ng matatamis. At inutos din sa batas na yan na ang 50% na share ng national government mula sa PAGCOR ay dapat ibigay sa PhilHealth. Batas yan, nilabag nila. Next ay yung batas na nag-uutos din, the same law, Republic Act 11223, na nag-uutos na ang 40% na charity fund ng PCSO ay dapat ibigay sa PhilHealth. Yan. Yung isa pang batas na nilabag nila na nag-utos na dapat may purpose ay yung Magna Carta for the Poor. 11216 kung di ko kamali. Republic Act. At inutos dyan na dapat may purpose. Tinanggalan niyo yung 50 billion ng purpose. Pati mga senior citizens, inutos din niya na magkaroon ng pensyon. Sa tinanggal ni Bongbong Marcos ang pensyon na 1,000 per month sa mga senior citizens. Iniutos din ang batas yan at sinilabag ninyo. So ano pang ibang inutos ng batas? Yung NHA dapat may budget. Tinanggalan ninyo yung budget. Tinanggalan niyo 1 billion para sa pabahay program ni Bongbong Marcos. Tinanggal niya rin. Tinanggalan niyo rin ng suporta ang Socialized Housing Finance Corporation na dapat, ayon sa batas, dapat bigyan nyo ng pundo. At tinanggalan nyo rin ng 30 billion ang pundo para sa mga scholars na inuutos din ng Magna Carta for the Poor is to PAP na dapat may budget. At ang budget na nakalaan na 30 billion na hiningi ni Bongbong Marcos ay tinanggal ninyo. So, yan po ang aking sasabihin. Yan ang argumento ko lahat. Kaya because they violated the law, very clear, panalo ako. Yan lamang po. Okay? Magandang gabi po sa lahat.